Jay's opinion on this. Medyo, bago sa akin yung forensic accountant, Kasi let us remember that we have to look at it this way, just to educate the public. Ano ba itong impeachment? The impeachment is a trial regarding na tinatanong natin yung karampatan ng tao sa kanyang posisyon. Are you fit to be in that position? So, therefore, you are being questioned. Are you right for that position? Are you morally upright for that position? So, siguro before we go to a forensic accountant to explain to us what the procedures are regarding the papers, the accounts, let us ask first, this is a matter na ang dapat na nagpapaliwanag ay yung taong involved. So, kung ang tanong dito ay tungkol sa SALN, sino lang ba ang maaaring mag-fill up ng SALN? Ikaw lamang bilang isang opisyal ng gobyerno. Dahil wala namang ibang nakakaalam ng properties na nasa pangalan mo kundi ikaw. So yun dapat nating tignan bago tayo pumunta sa mga forensic accountants. The only time that we can ask for an expert witness is if the persons involved, let's say the prosecution and the defense, cannot give a clear meaning kung ano yung ipinakita sa atin, yung mga ebidensyang inihayag, at hindi natin pa rin maintindihan paano napunta ito dito at saan ito napunta, that's the only time that we should go to a forensic accountant. Pero meanwhile, it has to be the persons involved doon sa SALN. Si Attorney Pinky naman, gusto kong malaman, sinasabi nga ni Attorney JJ, it has to be the person involved. And there has been clamor from the public na magtestigo nga itong si Chief Justice. Sa tingin niyo po ba, it would be best for the defense if he would testify? Ako para sa akin, oo. Kasi syempre, kung ako ang nililitis, gusto kong sagutin yan personally. Hindi ako magtatago sa isang expert. Tsaka tingnan natin kung ano ba yung establish ng prosecution. Di ba mga simpleng bagay lamang? Bakit ang ilang mga properties hindi niya nilagay sa kanyang SALN? O kung ano pa, mga simpleng bagay lang. Napalagay ko hindi naman kailangan ng, sabi nga ni Governor Habawel, ng isang taong may kakaibang kaalaman katulad ng isang forensic accountant para idepensa mo ang sarili mo tungkol sa napatunayan ng prosecution na simpleng mga bagay lamang. At saka para sa akin, parang hindi maganda yung magiging perception ng tao. At sa ngayon nga sa halip, nakikita naman nga yung sinasabi nila na clamor na madinig ang Chief Justice natin na magpaliwanag ng mga tao. Bakit sa puntong ito ayaw niya? Ano ba ang itinatago? Di ba meron tayong ganoong perception? Kung mayroong ibinabato laban sa iyo at ikaw naman ay malinis ang iyong kamay, dapat sagutin mo ng harapan. On one hand, importante kasi, Attorney Pinky, na makuha nga natin yung impormasyon. On the other hand, meron din mga nagsasabi na importante din nating maprotektahan yung posisyon ng Chief Justice na hindi mabastos dahil he represents an institution of government. Gusto ko itanong kay Artemus bilang isang law student, ang on trial nito ay mismong Chief Justice ng Supreme Court. Kung isasalang ang Chief Justice sa witness stand, posibleng matanong siya at posibleng medyo magiging emotional yung pagtatanong ng depensa ng prosecution man o mga senator judges. Sa tingin mo, is it worth the risk na ma-expose yung Chief Justice doon para po makuha natin yung dapat niyang masagot? As compared to their suggestion na let's just present a forensic accountant instead, I feel na it should be the Chief Justice talaga mismo. Kasi like everybody else has been saying, kung ako yung nililitis, talagang pupunta ako doon to explain. And regardless of the nature or yung nature ng tatanong sa akin, 'di ba? Parang it really would not matter so long as kung ako talaga yung nandun at syempre yung desire ko talaga to be acquitted, 'di ba? I should really be there. Also in the interest of due process na rin. Gusto ko naman malaman kay Attorney Bong kasi siya ay isang litigant, criminal lawyer at naging lawyer na rin po kayo para sa depensa sa ilang mga kaso. Ito po ba, advisable po ba ang pagtestigo ng akusado at sa kasong ito po ba dapat mangyari ito?
Depende yan sa mga lawyers ng defense, no? Kung inaakala nilang mananalo sila na without presenting the accused himself, why not? Kasi marami kasing pwedeng tanungin na baka, kaya nga yung sinasabi natin, televised to, baka mabastos yung witness, something like that, or baka may dahilan sila. Kaya lang kung wala ka naman talagang itinatago, bakit hindi? Pero gusto ko lang sanang sang-ayunan si Attorney Habawel, no? Na kailangan natin yung forensic accountant kasi para may paliwanag na mabuti kung paano yung daloy ng pera or ng asset ni Chief Justice, ano? Kasi parang nakikita ko yung mga bank accounts, parang paulit-ulit lang eh. Kaya pag inad mo lahat yon, parang bloated siya. So parang kung ang accountant mismo mag-explain kung ito iba'y naulit lang na entry or dati bang asset na to or dati na bang balance to ng a certain bank account, so doon magpapaliwanag yan. Plus the fact na kung magte-testify din si Chief Justice, edi mas maliwanag yung magiging depensa niya. Tsaka ito nga medyo napapansin ko na weakness nung SAL-Enlo natin. Dahil sa pag nag-declare ka ng income tax at mga corporation yung involved, usually kailangan na required by law na it should be accompanied by a financial statement and duly certified by an independent accountant. So palagay ko, ilagay din dapat sa SAL-Enlo na pag a certain amount yung asset mo, dapat kailangan na rin ng certification ng public accountant. Parang sa ganon, mas maliwanag at tama yung pagdeklara ng mga assets and liabilities and net worth ng bawat government official. Maraming salamat. Nikki? Yes, may katanungan tayo para kay Attorney Dennis mula kay Michelle Naganyo ng Wesleyan University. Michelle? Yes, good afternoon po. My question is, ngayon pong nagkaroon ng trial break, ano po kaya ang ginagawa ng prosecution at depensa habang suspendido ang impeachment trial? Regarding the issue, of course. Well, if I were in the defense, I'd still be preparing for the presentation of the evidence. No? Nakita natin nagiging meticuloso yung defense trying to explain yung SAL-N issue, and now they're going into explaining kung saan galing yung 30+ million na winidraw ni Chief Justice doon sa peso account, di ba? Yung pala may nabayaran na 34 million pesos check ang City Government of Manila kay Mrs. Corona, and that she was just a trustee. And that would explain, to my mind as a lawyer, kung bakit hindi dineclare ni Chief Justice yung 34 million na yon even if nasa account niya, kasi trustee lang sila. Trustee, hindi sila ang may-ari. So, if I were the defense, itutuloy ko yun. Through the break, yun ang ginagawa ko, hanggang sa ililinya ko na yung mga ebidensya ko. It is not true that it is the Chief Justice who is the best evidence or the best person to explain. Kasi kung siya ang mag-explain, sasabihin na naman ng tao, ay self-serving yan eh. Sabi-sabi lang niya dahil siya yan eh. Diba? Ang pinakamaganda dito, kung makakuha siya ng testigo na independent. Diba? Hindi yung sinasabi niya, eto yan ang nangyari, eto yung nangyari. Kasi sabihin na naman ng tao, ay hindi ka panipaniwala, sabi-sabi mo lang yan eh. May testigo pa ba? O, diba? So, if I were the defense, I would present better evidence first. Then siguro, to wrap it up, at the end, ipipresent ko si Chief Justice. By the way, yung stand namin sa IBP, we also would like the Chief Justice as much as possible to take the witness stand, of course, no, subject to the independent appreciation of his defense lawyers. But it would seem for the nation and for a closure to this issue that not necessarily the legal issues, but the issue of a nation, of us as a nation, that he takes the witness stand to speak out for whatever it is. Makita lang natin kung paano siya kumurap habang nagsasalita, o kung paano siya ngumiti habang tinatanggap ang mga batiko sa kanya. Yon ang mga siguro kailangan nating matanggap. Kung sa prosecution naman, binabantayan ko yan kung ano nang present ng kabila
at kasi meron pa akong chance mag-rebuttal Attorney, pagkatapos. yan ang tinatawag na demeanor, ano, kung sa in layman's terms, yung mukhang guilty or mukhang inosente. Oh, yun, po ba, yun. importante po ba yun sa trial? Uy, importante yon. In fact, in the trial courts, kaya yung decision, yung finding ng trial court is respected by the appellate court because nga, yung trial judge yung nakakakita sa mukha nakakakita sa demeanor ng witness kung nagsasabi ba ng totoo yan o hindi. Yan. So, importante rin para sa bayan na makita nila ang Chief Justice. Pero, hindi sa punto na kung purely judicial, kung purely legal ang pinag-uusapan natin dito, hindi kailangan. May mas matibay na ebidensya kaysa doon sa testimony ni Chief Justice. Pero alam mo, siguro I will leave you a thought provoker. Matagal pa po yung usapan natin. Mamaya na siguro yun. Mamaya na. Mahaba pa po yung atong Mamaya na siguro. Ayan na. Meron pang isang katanungan na para kay Attorney Dennis pa rin, ano? Si Amy Buico ng Wesleyan University. Amy? Good afternoon po. Tanong ko lang po, if ever na acquitted or convicted si Chief Justice Corona, anong benefit na to sa mga Filipino? Okay. Ang benefit sa ating mga Filipino is that, number one, we have gone through the process. We have tested our institution. Okay? Whether acquitted or convicted, depende kung ang proseso ay tama. Makikita dito kung gaano tayo ka-mature. Kung ma-acquit siya, ibig sabihin, we are already also mature as a people na tumitingin tayo sa ebidensya. Hindi tayo mabrul, hindi tayo chismosong mga tao, na tinitignan din natin ang karapatan ng isa sa atin. Yan ang ipahiwatig kung ma-acquit man si Chief Justice. Kung ma-convict man si Chief Justice at katanggap-tanggap yung proseso, na testing din natin ang impeachment as a tool for accountability. Attorney Pinky, papasagot lang po natin kung ano pong opinion ni Attorney Pinky. Ito ang sinasabi ni ABP Governor, ano po, if he is acquitted, ibig sabihin na-preserve natin yung proseso, na-observe natin yung tamang legal procedure nga po, ang due process. Kung ma-convict naman po siya, nakatanggap-tanggap, makakabenepisyo din po yung ating bansa. Para sa inyo, ano po ang mas lamang kung ma-acquit or ma-convict si Chief Justice? Palagay ko po, hindi ko masasagot yan kung hindi ko mabebetray yung killing ko, no? So, hindi ko po masasabi right now kung ano ang mas makakabuti, kung mapawalang sala o mapatawan ng parusa ang ating Chief Justice, kasi sa ebidensya po tayo tumitingin. Pero palagay ko po, is ang pinaka-desirable na outcome dito is that the senator judges will decide based on the evidence. At hindi dun sa, they were not swayed by